Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas." Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ninyo ng magandang gabi. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga online mass goers at yung mga nasa labas po, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po yung nandiyo sa balcony. Magandang gabi po. At saka yung mga nandito sa side, magandang gabi po sa inyong lahat. October 8, 2024, around 6 a.m. sa Portugal, Fatima, nag-message sa akin si Father or Monsignor Reggie Maliktem. October 8. Sabi niya, "Father, kamusta ang iyong pilgrimage?" No? Ako po ay nasa ibang bansa noon, noong mga panahong iyon. Patapos na ang aking Marian pilgrimage. Nasa huling simbahan na po ako. Nasa Portugal, Fatima, kung saan nagpakita ang ating mahal na ina. No? Sabi ko, kakaiba. Nag-message sa akin si Father Reggie. Hindi naman nangangamusta yun dahil hindi naman kami close. No? Teacher ko po siya, pero hindi siya nangangamusta ng gano'n. Sabi ko, "Father, maganda, masaya. Andito po ako sa Fatima." Sabi niya, "Kailan ang uwi mo?" Huwebes po noong mga panahon na yon. Sabi ko sa kanya, "Sa Sabado po." Sabi niya, "Pag uwi mo, usap tayo. Mag-report ka sa akin." Kinabahan ako. Sabi ko, "May skandal ba ako?" Ninervyos ako eh. Ano kaya yun? Bakit ako pinapatawag? Bakit ako kailangan makipag-usap kay Monsignor Reggie? No? Kasama ko po noon si Father Dave Concepcion. Kung kilala niyo po si Father Dave, no? Siya po ay formator ko nung ako ay nasa seminaryo.
Siya rin ay spiritual director ko rin nung nasa seminaryo ako. At sabi ko sa kanya, bago kami magmisa sa Fatima, kung saan mismo nagpakita ang mahal na ina, sabi ko, Father, pagdasal mo ko. O sabi niya, magmimisa tayo. Hindi, pagdasal mo ako. Sabi niya, bakit? Pinapatawag ako pagbalik natin sa Pilipinas. Sabi niya, naku, assignment yan. Sabi ko, assignment? Pangatlong assignment ko, tatlo na assignment ko. Parochial Vicar ng Ermita, chaplain ng Philippine Women's University, at IT ng Archdiocese of Manila. Tatlo na assignment ko, ano pang idadagdag? Hanggang leeg na yung lahat ng assignment ko. Pero nagdasal lang kami. Dumating ang Sabado, habang nasa eroplano pa kami, paglapag ng eroplano, minessage ko na si Monsignor Reggie. Sabi ko, Mons, andito na po ako sa Pilipinas. Hinintay ko kung mag-schedule kami mag-usap. Hindi siya sumagot, umuwi ako ng bahay, at gabi, 10:00, tumawag siya sa akin at sinabi na ililipat na ako ng parokya. Sabi ko, saan po? Sabi niya, sa Camba, Nuestra Señora de la Soledad. Hindi ko inasahan, bilang batang pare sa Archdiocese of Manila, 10 taon ang iyong iintayin bago ka maging kura paroko. Magwa8 taon pa lang po ako sa pagkapare. Hindi ko inasahan kasi 2 taon pa lang ako sa Ermita. Alam namin na ang lipatan after 6 years. Ang sabi ko, bakit po ako? Sabi ni Monsignor Reggie, ikaw ang naisip ng kardinal. Tatanggapin mo ba? Sabi ko, hindi. Na-overwhelm ako. Hindi ko alam ang inoohan ko. Pero sinunod ko. Sa ordinasyon namin mga pare, 3 aming pinangako. Isa doon ang pagsunod. Hindi ko alam kung anong dadatnan ko sa Camba. Sa Ermita, masarap ang buhay namin doon. Sa Camba, hindi ko alam. Pero inoohan ko. Wala pang 1 buwan, eto na ako. Sinasalubong ng mga tao, ng parishioners ng Nuestra Señora de la Soledad. Nagkamali ba ako ng oo? Hindi ko po alam. Mga kapatid, ito po yung tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Akmang-akma. Itong tinuturo sa atin. Sa unang pagbasa, kinausap ni Moises ang mga tao, ang mga Israelita. At sinabi ni Moises, kung gusto ninyong lumago at kung gusto ninyong mamunga, sundin ninyo ang utos ng Diyos. Anong klaseng pamumunga? Anong klaseng paglago? Sabi ni Moises, magkakaroon kayo ng mahabang buhay. Gusto niyo bang magkaroon ng mahabang buhay? Sinong gusto taas kamay? O ako, no? Bahala na kayo, no? Gusto ko. At ang sabi ni Moises, sundin ang utos ng Diyos. Sa lumang tipan, kung babalikan natin ang kwento, lahat ng mga sumuway sa Diyos, nasira ang buhay. Balikan natin ang kwento ni Eva at Adan. Nung sila ay sumuway sa Diyos, anong nangyari? Nagkaroon ng kamatayan. Wala sanang death. Wala sanang kamatayan. Buhay lang sana habang buhay. Pero nang dahil sa kanilang pagsuway, nagkaroon ng kamatayan. Yung asawa ni Lot, kilala nyo ba si Lot?
No? Noong pinauulanan ang Sodoma at Gomora ng asupre at ng apoy, anong sabi ng Panginoon? Takbo at walang lilingon. Ang lumingon, magiging asin. Yes. Oh. Sabi takbo. Anong ginawa nung asawa? Lumingon. Anong nangyari? Naging asin. Kaya mag-ingat. Mag-ingat po sa pagsuway dahil ang pagsuway ay nakamamatay. Oh, pakisabi nga sa katabi mo, mag-ingat. Huwag pasaway. Baka mamatay. Ay, sorry lang po. Ha? Totoo yan. Yun ang binalikan na kwento sa lumang tipan. Samantala sa ating ebanghelyo, isang eskriba, ano bang isang eskriba? A scholar of the law. No? Scholar. Pag sinabing scholar, matalino. No? Isang eskriba, nagtanong kay Jesus. Ang tanong niya, ano ang pinakamahalagang utos? Aba, scholar ka, matalino ka, pati mo alam. Bakit hindi mo alam? Kayo, memorize nila ang mga batas. Alam niyo po, ang mga Hudyo, kilala noon bilang mahigpit na masunurin sa utos ng Diyos. Bawat letra, bawat salita sa batas, sinusunod nila. Kasi ayaw nilang maapektuhan ang kanilang kaligtasan. Kapag hindi sila sumunod, alam nila, hindi sila maliligtas. Ang galing ng mga Hudyo, no? Iba talaga tayong mga Katoliko no? Tayong Katoliko, pag sumuway sa Diyos, mangungumpisal na lang ako kay Father. No? Ganun ang katwiran, no? Pero sila hindi. Pag sumuway sila, alam nila, hindi sila maliligtas. Kaya nga, tinatanong nila si Jesus, paano o ano ang pinakamahalagang utos? Kasi alam nyo ba, noong panahong iyon, mayroong 613 na batas. Hello? Alam nyo ba yon? 613? Sa atin nga, 10 utos lang, hindi natin makabisa. Sila, 613. At tinatanong niya si Jesus, alin ang pinakamahalaga doon? Alin ang una doon? Ang sabi ni Jesus, una, ibigin mo ang iyong Diyos ng buong isip, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, at ng buong puso. Yan ang una. At ang ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. 2 utos lang ang iyong susundin at masusunod mo na ang lahat ng 613 na batas. So 2 lang, tuhog mo na yung 611 na batas. Ang galing, no? Yun palang ibig sabihin nun. Na walang ibang mahalaga sa batas, kundi ang pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kaya lahat ng ating gagawin, basta may pag-ibig, magiging kalugod-lugod sa Diyos at magdadala sa atin sa kaligtasan. Kaya nga, kapag kayo'y nagdadasal, dapat may pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Hindi lang sa sarili. No, madalas pag nagdasal tayo, sarili lang ang ating mahal. 'Di ba? Lord, bigyan mo ko nito. Lord, ilayo mo ko sa ganito. Lord, panalunin mo ko. Lord, bigyan mo ko. Lahat puro sa sarili. Asan ang pag-ibig sa Diyos? Asan ang pag-ibig sa kapwa? Isama mo naman ang iyong kapitbahay. No? Kahit tsismosa yan, anak yan ng Diyos. Sama mo naman yung may utang sa'yo. Sabihin mo, Lord, sana swertihin siya, pagpalain siya, para makabayad sa akin. Ganon, hindi isinusumpa. Huwag mo isumpa. Pag nanalo sa loto yan, walang dahilan para hindi yan magbayad.
Pag tumulong sa kapwa, dapat may pag-ibig. Sa panahon ngayon, ang pagtulong sa kapwa, ginagawang publicity. Oh, kailan lang bumagyo, hindi po ba? Ang daming tumulong. Bakit? Next year election. Mga barangay, hello, baka naman. Oh, tumulong ng may pag-ibig. Kumilos ng may pag-ibig. Dahil kapag may pag-ibig, lahat ng gagawin ay magiging kalugod-lugod sa Diyos. Pagpapalain ng Diyos. Mga kapatid, ito ang hamon sa atin. Kahit ang pagsunod sa Diyos, kailangan may pag-ibig. Madaling sumunod, pero mahirap kung walang pag-ibig. No? Yung mga anak ninyo, kapag inutusan, anak, bili mo nga ako ng toyo. 'Di ba? Ang sama ng loob. Ayaw sumunod. No? Susunod, pero nakasimangot. 'Di ba? Susunod, pero yung sukli, kanya na. 'Di ba ganon? Pero kapag may pag-ibig, kahit anong hirap ng inuutos, magiging magaang at madali dahil sinamahan ng pag-ibig. Mga kapatid, ito po ang hamon sa ating lahat. Ang pinakamahalaga sa pagsunod ay may pag-ibig. Dahil ang pag-ibig o ang pagsunod na may pag-ibig ay isang totoo at purong pagsunod. Amen?